Ikaw ang Diyos na nag-iimala. Ikaw ay Diyos na totoo na aming pinaglilingkuran. Naniwala ako. Hindi naman natin kapatiran pa yun. Hindi natin kilala. Basta nag-message lang kay Andrew yata na puntahan sa ospital. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Pinuntahan ko kagad. That was August. Ito na nga. August 7. Kaya sabi ko, grabe talagang miracle. Nasa labas ako ng ospital, sa ICU. Dahil di nga pwedeng pumasok. Nasa pinto lang ako. Sabi ko, as a point of contact, nanalangin ako. Nakita pa nga ako ng mga nurse, ang doktor, pati yung mga nandun sa ospital. Sabi nga sa akin, kung magdadasal po kayo, doon po kayo sa prayer room ng ospital. Meron po kaming kapilya dyan. Doon po kayo magdasal, sabi sa akin. Sabi ko, emergency kasi. Sa Diyos ay walang imposible. Kaya nanalangin ako doon sa pinto. Mamayang konti, nagulat ako. Di nasa ICU. Nakita ko ng doktor. Yung doktor nahipo. Ngayon, pinapasok ako dun sa room. Doon ko na nailehans yung pasyente. Sabi ng Biblia, they shall lay and the sick shall recover. Amen! Nanampalataya ko sa Diyos, walang imposible. Pati yung pamilya. Nung naipag-pray na, sabi ko, babalik uli ako. Hindi pa tapos ako mag-pray. Yun na agad ang sinabi ko. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Kaya after, makauwi ako sa Bangar. Tapos, kinabukasan, balik agad ako. Nagulat yung doktor. Bakit nandun na naman ako? Sabi nung security guard, umuwi pa po ba kayo, sir? Umuwi pa po kayo? Oo, umuwi ako. Sa Bangar. Oh, ano niyo po ba yung pasyente? Sabi ko, wala. Dito ko dinadala ng mahal na Panginoon para ipag-pray siya. Kaya pati security guard doon, pag nakikita ko, hindi na ako chine-check up. Pinapapanik na agad ako nun sa ICU room. Grabing himala. Kung makikita nyo dyan sa picture, yung pasyente na comatose, ngayon 1 year na siya'y buhay na buhay. Pinaghimalaan ng Diyos. Amen! Yan ang mga panalangin ng ating parents in the Lord na hindi nagbabago. Kaya nga sabi ng Biblia, dearest Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen! Kaya sa atin na mga nandito, sa ating mga baguhan, at sa ating mga kapitbahay, kung meron kayong paniniwala sa Diyos, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoo, nag-iimala, nagbabago, nagpapagaling, nagliligtas. Amen! Kaya sa ating mga kababayan talaga, hindi hinahanap na malapan ninyo matutuwid Kasi maraming pagdidebate, maraming pagtatalo. Pati yung mga pastor na marunong sa Biblia, maraming pag-uusap, maraming pagtatalo. Pero ang tanungin mo sa sarili mo, kung yung panalangin mo pinakikinggan ng Diyos. Dahil sayang, kung naglilingkod ka sa Diyos at tumatanda ka na dito sa sanlibutan, na ang panalangin mo hindi pinakikinggan ng Diyos, anong ibig sabihin niyan? Display ka lang dito sa lupa. Pwedeng palamuti ka ngayon. Baka susunod na taon, wala na. Kumupas na yung ganda mo. Kumupas na. Wala na. Nagkaroon ka na ng sakit, tumanda ka na. Ang karamdaman ay kusang dumarating sa tao. Kahit na hindi mo hinahanap, ang demonyo nagbibigay ng sakit. Ang gusto ng demonyo,
Patayin niya ang mga tao sa karamdaman, patayin niya ang mga tao sa mga problema, sa mga bisyo, para marami siyang kasama sa impyerno. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Ang tinatawag ng Diyos, yung maglilingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord! Mateo 11:28. Isaiah 38, 1 hanggang 5. Dito po sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga agrigrigat, kan madagdag sanan, tapag inanaan ka ito. Amen. Sayas. Ito po sa Isaiah, Kapitulo 38, versikulo 1 hanggang 8. Nang mga araw na iyon, ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Na magkagayon, ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano akong lumakad sa harap mo sa katotohanan ay may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasan. Na magkagayon, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon, at aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking ipagsasanggalang ang bayang ito, at ito ang magiging pinakatanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito na kanyang sinalita. Narito, aking ipauurong ang anino. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung himala na ginawa ng Diyos dyan sa haring Ezekias, mamamatay na siya. Kinausap siya ng propeta Isaias. Kung bagano, talagang wala ng pag-asa. Ngunit ang Diyos ay mabuting Diyos. Kaya ito, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo. Everybody say, praise the Lord. Yung may sakit, wala ng pag-asa. Yung propeta na mismo ang nangusap, nagsalita. Kaya kung ang karamdaman ng tao ay wala ng pag-asa siya, pag lumapit siya sa Diyos, merong himala, merong Diyos na naghihimala, merong Diyos na nagpapagaling. Amen! Everybody say, praise the Lord. Anong sabi ng may sakit? Alalahanin mo, Panginoon, kung paano ko lumakad sa harap mo na gumawa ng mabuti. Yung palang gusto ng mahal na Panginoon. Yung ikaw mismo, magpapakumbaba sa Diyos. Hindi ka magmamalaki, hindi ka magmamayabang. Ikaw mismo, magpapakumbaba ka sa Diyos. Kaya itong hari na ito, nasabi nga ng Biblia, mamamatay na, wala nang pag-asa. Ngunit ang Diyos, tumugon. Everybody say, praise the Lord. Yung propeta Isaias, pinabalik para kausapin uli siya. Ano sabi? Yung may sakit na wala ng pag-asa. Na mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi,
Sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Kaya ganun talaga ang kalagayan ng tao ngayon. Mamamatay. Ang tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may bisyo, walang bisyo. May katungkulan sa gobyerno. Nasa mataas na posisyon. Ang tao mamamatay. Hindi mo pwedeng bilhin ang buhay mo na ikaw ay magbabayad sa Diyos para madugtungan ang buhay mo. Hindi. Kaya nga sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Judgment day will come. Paghatol ang darating sa tao. Kaya lahat ng bagay dito sa lupa, pansamantala. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, ang buhay mo mismo pinaiikli mo na. Why? There is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Ngayon, pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, pinaiikli mo na yung buhay mo. Yung panahon mo. Ang karamdaman, kahit na hindi mo hanapin, halos nandito na sa ating kapaligiran. Sabi nga nung iba, maulanan ka lang, magkakaroon ka na ng ubo. Matuyuan ka ng pawis, magkakaroon ng nararamdaman, sakit sa katawan. Hindi ka makakain, sasakit na yung tiyan mo. Nasobrahan ka ng pagkain, sasakit din. Hindi ka makatulog, magkaroon ka ng insomnia. Nasobrahan ka ng tulog, baka mamaya hindi ka na makatayo, hindi ka na makabangon. Kaya lahat, kung paano sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Pero itong binasa natin, iba ito. Na magkagay pinit ni Ezekias ang kaniyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon. Nanalangin sa Diyos. At nagsabi, dinadalain ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ilumakad sa harap mo sa katotohanan, na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na di kawasa. Na magkagoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabi mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na yung mga kulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idinadagdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Everybody say, praise the Lord. Hindi natatapos dyan ang dagdag na buhay ng Diyos para sa atin na naliniwala at naglilingkod na sa Diyos. Na kung saan sa akin nga sinasabi ko palagi sa inyo I thank the good Lord na 1978 pa ako nag-umpisa na maglingkod sa Diyos. At 1978, I'm only 18 years old. E ngayon senior citizen na ako. Nadugtungan na ng malapay noon ng 48 years ang aking buhay. Ang aking himala na natanggap sa Diyos, pinagaling ako sa aking karamdaman. Amen! Imagine, 48 years na. E ngayon, tingnan nyo, yung aking mga anak, hindi kami nagpapa-hospital Yung mga apo, pag umaga, pag may ubo sila, may sipon, may lagnat, gigisingin ako. Lolo Daddy, lians mo ko. Lolo Daddy, may sakit ako. Hindi naman ako doktor. Hindi naman ako wak doktor. Sasabihin ko lang sa kanila, sige, mag-pray tayo, mag-pray. Magpe-pray. Nanalangin sa Diyos. Manatututo na sila.
Sila mismo nagsasabi, Papa Jesus, pagalingin mo ako. Papa Jesus, bigyan mo ko ng kalakasan. Salamat sa malabang noon. Hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Amen! Kaya minsan, meron tayong mga sakit, pinapaintulutan ng Diyos. Para lalapit tayo sa malabang noon, magpapakumbaba tayo. Lahat ng ating mga ginagawa, minsan may tama at mali. Amen! Mahirap pagka puro tama ang ating nagagawa eh. Magkakaroon tayo ng pride. Magmamalaki tayo na lagi na akong tama. Hindi mo alam, bandang uli, tatamaan ka ng palo ng Diyos. Tatamaan ka na ng paalaala. Kaya minsan nagkakamali ka para isipin mo kaagad, mahal na Panginoon, anong aking kasalanan? Patawarin mo ako. Nagpapakumbaba ang mga anak ng Diyos. Amen! Kaya ito may sakit na ito, pinagaling ng Diyos, 15 taon ang dinugtong sa kanyang buhay. Amen! Eh sa inyong abang lingkod, 48 years na, kaya kahit anong sabihin ko, maniwala kayo kay hindi kayo, maniwala. Ang pinupuri ko yung Diyos na totoo na kilala ko na aking pinaglilingkuran. Everybody say praise the Lord. Yung isang araw na wala kang sakit, isang buwan na wala kang sakit, isang taon na wala kang sakit, hindi ka umiinom ng gamot. Everybody say praise the Lord. Minsan di na nga tayo nakakakain eh. Hindi nakakain ng maayos. Lalo na pag nagkukusada tayo, grabe. Parang ako na nagkaroon ng burden sa aking pamilya eh. Inaako ko yung kanilang mga hindi Everybody say praise the Lord. Without prayer and fasting, you cannot cast out demons. Kaya importante yan sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano. Everybody say praise the Lord. Kahit na ikaw ay ordinary member lang ng ating gawain, mag-aalay ka ng prayer and fasting. Dahil pag nanalain ka at nag-ayuno ka, malapit ka sa Diyos. Ano man pangangailangan mo, ipagkakalob ng Diyos sa himalang kaparaanan. Amen! Imagine himalang kaparaanan, ibibigay ng Diyos yung iyong pangangailangan. E araw-araw lahat tayo may pangangailangan sa buhay natin. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya din na yun, sabi pa rin dyan sa Jeremias 33, 6, 8. Jeremias. Jeremias, Kapitulo 33, 3, 6, 8. Awagan nak, ket sungbatan kanto, ket ipakitak tukin ka, nagitidakkel aban banag, ket narikot, isuda asaan mo ang maam mo. Ato'y iyag kuntukin ko na ti salunat, ket pan nakaagas, ket agasak to ida, ket iparangarang kunto kadakwada ti aglupusanan atalnan, ket kinapudno. Ket dalusok to ida kadagini amin a kinadakis da, nagbasulan da kanyak. Kaya't pakawanag to amin dagiti kinadakis da a nagbasulan da. Kaya't naglapsingan da a maikaniwas kanya. Bigyan nyo, kailangan mapatawad yung ating mga kasalanan eh. Amen! Tatawag ka sa Diyos. Paano kung hindi mo kilala yung Diyos na tatawagan mo? Hindi, wala kang pag-asa sa sanlibutan sa buhay na ito. Maraming tao na ganyan, tumatawag sa Diyos. Pero ang kanilang mga panalangin, hindi pinakikinggan ng Diyos. We are all created by God in this world. But we are not all children of God. Nilikha tayo ng Diyos sa buong sanlibutan, lahat ng tao.
Pero hindi lahat ng tumatawag sa kanya anak ng Diyos. Meron kasi sa Biblia, yung mga anak lang ng Diyos ang pinakikinggan ng Diyos. Amen! Kaya yung mga tao sa sanlibutan, ilang taon na tayo sa reliyon, tumanda na tayo. Hanggang ngayon may sakit tayo. Tumanda na tayo sa ating reliyon, iba-ibang leader na ng reliyon ang nagtuturo sa atin. Bakit ang tao alipin pa rin ang bisyo ng kasalanan? Mas dumami pa ang kasalanan ngayon. Pati mga bata, terrible. Nung nagdaang mga buwan, mga estudyante, tingnan niyo mga estudyante, umaasa yung mga magulang na makakatapos ng mataas na kurso, makakakuha ng mataas na grado. Dahil sa nangyari, yan, kulong. Ano mangyayari ngayon sa mga magulang? Nasira ng kanilang pamilya sa kasalanan na nangyari. Siyempre magkaroon na sila ng marka sa school. Itong estudyante na to, bad record. Bad. Wala na. Pamilya. O di sayang yung paglilingkod mo sa Diyos, nasa reliyon ka. Nagdadasal ka, nagsisimba ka. Ang daming eskwelahan na nangyari noong mga nagdaang buwan. Kaya minsan dumarating yung panganib sa buhay ng tao ngayon. Paano ang tao malayo na sa Diyos? Lumayo na siya. Kilometrahe na ang layo niya. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Dahil sa kasalanan na ginagawa ng tao, ang Diyos at ang tao ay nagkalayo na. Isaiah 59. Kaya kung maraming tao ngayon na ayaw maglingkod sa Diyos, simple lang, malayo na sila sa Diyos. Pero tayo na nakakadalo sa ating gawain, sa ating mga krusada, ito ang paraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya. Amen! Dahil anak lang ng Diyos, yung lalapit sa Diyos. Yan ang ating tandaan. Yung anak lang ng Diyos, yung lumalapit sa Diyos. Kaya kapag hindi ka anak ng Diyos, talagang ayaw mong lumapit sa Diyos, ayaw mong maglingkod sa Diyos. At kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Amen! Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo sa sanlibutan. Dahil ang sanlibutan, punong-puno ng kasalanan na. Ang buong sanlibutan. Alipin na ng kasalanan ng mga tao. Ngunit ang Diyos mabait, siya mismo ay nagkatawang tao upang lahat na maniwala sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan, maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya anong sabi dyan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nakalalaman. 6, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Sa 8, at aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan na kanilang pinagkasalahan laban sa akin. At aking ipatatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang ipinagkasala laban sa akin. At kanilang ikinasalansang laban sa akin. Tingnan nyo, grabe ang pagmamahal ng Diyos. Ayaw nang malapay na ang tao mapahamak. Everybody say, praise the Lord. Yan, last verse natin, Isaiah 59, 1, 2. Sa ating mga baguhan, ilapit natin sila sa harap. Tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Isaiah 59, 1 at 2. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas,
ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan. Kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Amen. Amen. Sa Ilocano nga dyan. Igidadato nga ang makataros si Tagalog, Ilocano version. Isayas, Kapitulo 59, versikulo 1-2, gusto iti kunana. Ato'y ti ima ti Apo, saan an napaababa, tapno di na mabalin ti mangisalakan, tilapayag na saan mat anabannog, tapno di na mabalin ti dumngeg, ngam dagiti kinadakasyo na magsinadakada kayo ken ti Diyos yo, kaya't dagiti basbasol yo inlimeng da ti rupa na kada kayo, tigasta dinto mangipangag. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Matarusan tayo, amen. Amen. Ang ating mga kasalanan na naging dahilan upang ang tao at ang Diyos ay magkalayo na. Kaya maraming tao ang alipin ng kasalanan ngayon. Malayo na sila sa Diyos. Kahit nagsisimba, kahit na nagdadasal, ang tao, iba ng usapan pagpatungkol sa kaligtasan. Pag ang tao dadali mo sa paglilingkod sa Diyos, marami siyang dahilan. Ibaga na pa, adnanto ti tiyempo. Uray matayen. Adati grabe nga sakit. Ibaga na pa, adnanto ti tiyempo. Apay no bigat, among si bibiyag kapay. Apay amom no may isang bulan kalanginan. Di ba, kung galing ka sa ospital, 3 months, 6 months, 1 year to live. At least, alam ng doktor na yun na lang ang buhay mo. Pero yung isang araw na hindi mo kilala ang Diyos, lalo nang maikli ang buhay ng tao. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, kahit may taning na ang buhay mo, ang Diyos, kaya niyang dugtungan ang buhay natin. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang Diyos nag-iimala, ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya sa ating mga nandito na mga baguhan, huwag natin sayangin ang maglingkod sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Ebanghelyo ng Diyos ang kailangan natin. Gospel, mabuting balita. Everybody say praise the Lord. Kaya kailangan natin Holy Bible, Word of God. Ito ang ating sandata sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung ating kinagisnang reliyon. Ang ating magiging sandata para sa ating kaligtasan. Hindi po yan. Ang kailangan natin ngayon ay gospel, the power of God unto salvation. Everybody say praise the Lord. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya kailangan ng tao ngayon maglingkod sa Diyos, maniwala. Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating mga baguhan, tanggapin yung ating pinakamamahal ng Diyos sa ating mga nandito. Hindi sayang ang ating unang araw ng ating banal na gawain. Ang Diyos ang nagliligtas. Amen. Ang Diyos ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Habang tayo maawit para sa